Welcome! Bali, ito yung video format. Bakit tayo nagbago ng name ng podcast channel natin, no? So, lately, nagpasagawa ako ng poll dun sa community part ng YouTube channel ko. So, yung part ng YouTube channel ko na walang masyadong pumapansin. Pero sa kadahilanan din na hindi pa ako masyado nakakagawa ng content dun sa Quinteologist podcast part. So, yung nagtanong ako, ayan, di ba? Nag-iisip na palitan ang name ng podcast from Quinteologist to Lord of Stories Podcast or yung The Lord of Stories Podcast. So ayan, doon sa 18 votes, nasa 72% yung nagsabi ng yes. Tapos siguro ito na yung mga talagang long time subscriber natin yung nag-no. Kasi lalo na kung nakilala mo na as Quinteology yung other part nung YouTube channel natin kahit wala pa masyadong content. So yun, naglabas na rin tayo ng merchandise na mug na nakalagay e-lectures and Quinteologist, no, pati ng t-shirt. So more likely sa future merchandise natin, lahat yun ay mababago. So ayan, bali nagbigay ako ng reason bakit natin pinalitan yung name ng podcast channel. So ayun nga, so lately ko lang nalaman, okay, na kapag tinype mo yung Quinteology, diba, ayan, lalabas yung mga playlist ni Brother Russell Ocampo. So, there is nothing against him, no? Kasi yung sa YouTube channel niya nga, katulad nga ng sabi ko sa post, mas matanda yung YouTube channel niya sa akin. Pero in terms dun sa playlist at sa paggamit niya ng term na Quinteology, no? Ayun, lately niya lang nagamit. So ngayon nung napansin ko, medyo malilito yung mga ibang subscriber niya, no? Or let's say yung subscriber ko, kung let's say ang ilalagay natin is Quinteology, so may part na lalabas pa rin yung sa YouTube channel ko. At the same time, ayun, may part na mamimix dun sa kanya. Kasi nga, ginagamit niya rin yung term na Quinteology. Pero kahit pa paano, ginagamit namin yung term ng magkaibang nuance, no? Okay, so there's something against him din. Kumbaga, ayun, hindi namin alam na nagamit pala namin yung term sa isa't isa, no? Pero yun, para to avoid yung confusion with regards dun sa mga subscriber niya at sa mga subscriber ko, syempre nagbi-build up rin tayo ng subscriber natin with pertain sa mga biblical education, no? Or yung mga biblical studies content natin para hindi magkaroon ng no confusion. Ayan, pinalitan natin yung Quinteology sa The Lord of Stories Podcast. Yung Quinteologist na, or let's say yung Quinteology na term kasi, kapag ginamit siya ni Russell Ocampo, ang meaning niya dun, makikipagdaldalan lang siya about theology or nakikipagkwentuhan siya all about theology. So tayo, ginamit natin yung term kasi gusto natin na kapag nag-build up tayo ng theology natin is nakabase siya mismo dun sa kwento or stories ng Bible. Kaya kung bakit pinakalanan ng Quinteologist Podcast yung podcast natin. So yun, bali, nag-isip ako ng other name. Okay, tas yung naisip ko, sino ba yung pinaka-may story ng buong universe, di ba? As a Christian, ayun, bali si Lord. Kaya ang naisip ko baka magandang ipalit na title do sa Quinteologist Podcast is yung The Lord of Stories Podcast. At ayun, bali, thank you, no, do sa mga bumoto. At sorry naman do sa kung hindi ko kayo napagbigyan. Pero kahit papano naman, mukhang maganda naman rin yung title ng The Lord of Stories Podcast. So bali, ayan, nakikita rin yan sa Spotify, no? So, since podcast episode siya, ayan, bali, finefetch ko siya sa Spotify. So, kung gusto ninyo makinig habang nag-drive or whatsoever, para kahit paano, no, malaman natin yung pinaka-story na tinatel dun sa Bible, ano ba talaga yung naging problema at ano yung magiging resolution, as opposed dun sa mga systematic theology na nakapackage na binibigay na lang basta sa atin. So, ito, dadandahanin natin yung Bible from Genesis to Revelation. So, ayun lang. So, hope na, ayun, dumami rin yung subscriber natin, no? Or yung mabibless natin sa education about dun sa ano ba talaga yung story na tinatel ng Bible dito sa The Lord of Stories Podcast. So, ayun lang. See you sa mga future episode. God bless.